Grabe dito mga taga-Batang Maynila, meron tayong napansin, no, nag-aga attention sa atin. Itong isang maliit na barangay. Ayan, makikita po ninyo sa kanan natin yung kulay puti na may green na gutter. No? Pansin niyo anong pwesto nitong barangay na to. Oh, 'di ba? Nasa bangketa. At halos mga lahati na rin siya dito sa mismong kalsada rito. Ito, tingnan natin yung dati niyang hitsura. So, nandito tayo ngayon sa Asuncion Street, sa CM Corner, CM Recto. Ito po ay taong April 2014 pa. So, nakita natin to sa Google. At kung mapapansin po ninyo, nandito na talaga itong napakaliit na barangay hall po dito. So, nakalagay dito is Barangay 270, Zone 25, District 3. Ayan, so District 3 po, no? So, ngayon titingnan natin, taong April 2017 naman po ito. So, kung inyo makikita, na-reconstruct po siya ng panibagong hitsura po, no? Ayan, April 2017. Pero hindi na natin nakita yung pinakang original date, no? Or taon kung kailan siya ginawa. Ito naman po, 2018 naman ito. So, ibig sabihin, noon pa po ay talagang talamak na yung pagtatayo ng mga illegal na istruktura sa mismong bangketa. Ito naman po, May 2022. So, makikita po ninyo dyan. Ayan, May 2022. Yan po yung kasalukuyan pang mayor niyan, si Yorme Isko Moreno. At vice mayor naman, si Hani Lacuna. At ang congressman ay si Yul Serbo Nieto. O, ito naman po yung nakaraan taon lang, June 24, 2020. June 24, no? June 2024, sorry, ayan. So, kung nyo mapapansin, talagang nasa bangketa po siya, no? Talagang nasa daanan siya ng tao, ayan. So, naglaho na naman yung bangketa rito sa part na to. So, matagal na po, no? Matagal na itong barangay na to. Siguro walang nakakapansin. Dito po yan sa may Asuncion Street. So, kung inyong mapapansin, sobrang sikip na po talaga ng daan dito. Ngayon, titingnan natin yung kasalukuyang hitsura po nito. Ipapakita ko sa inyo. Napansin ko lang, dito tayo sa CM Recto. At titingnan natin, kakanan tayo dito sa may Asuncion Street, dyan sa kanto ng building na blue na malaki na yan. Papakita ko lang sa inyo. Masikip na po talaga sa lugar na to noon pa man, no? Nagkaroon lang talaga ng kaayusan ng si Mayor Isko ang umupo. Ayan, makikita po ninyo. Yan, nasa kanan natin yung kulay puti na yan na may gutter na green. So, ayan, no? Tapos ang dami pa mga nakaparadang motor, ang dami pa mga nakatambak. So, ito pong lugar to, Asuncion Street. Kung inyong mapapansin, marami yung mga delivery van, truck dito na nagdidiskarga ng mga paninda at ng kung ano-ano pa. Kaya sobrang sikip na ho talaga rito. To the point na kapag may mga dumadaan, dapat nga, yung mga ganitong lugar hindi na pinapadaanan ng mga sasakyan kasi talagang matatraffic at matatraffic lang sila. Pero syempre, isa rito sa mga talagang daanan rito para magkaroon ng o makapunta yung mga truck. Kita nyo naman ang kabilaan, mga close van, mga wing van nandito pa rin, mga wing van. So talagang nagkukos po sobra ng mga traffic dahil nga sa pagdidiskarga ng mga gamit dito sa imagine nyo, napakasikip ng lugar na to pero nagkakasya itong mga pagkalaki-laking mga sasakyan na ito. Ano po? Ayan. So yun ang natin, masikip na nga sa lugar na to, maraming obstruction pero dumagdag pa yung mga ganong klase na mga illegal na istruktura po, no? Yan. Kayo po mga kababayan ko, mga taga-Batang Maynila, sa tingin po ninyo, ano yung inyong komento, ano yung reaksyon doon sa mga na pinakita ko po sa inyo, no? Comment down below kayo dun sa comment section. Ito na po yung kasalukuyan, no? At binabaybay pa rin natin itong CM Recto. Ngayon naman po ay kakanan naman tayo dito sa Elcano Street. Isa rin po to sa mga inilinis, inayos nung time ni Yorme at hanggang ngayon na siya ay bumalik. Ngayon naman sisilipin natin ang kalagayan ngayon dito, ang sitwasyon sa Elcano Street. Bungat pa lang ay talaga namang hindi nga makadaan, no? Kahit nga tayong mga nakamaliit lang na bisikleta, hindi rin ganun basta-basta nakakalusot, no? Dahil nga sa mga obstruction sa kalsada. Kita nyo, mga kariton,
tricycle, mga truck, no, mga nagkakarga ng paninda. So normal day na ho talaga yan dito sa Divisoria. Wala na ho tayong magagawa dyan talaga kasi nga sobrang busy ng lugar na to. At yun nga lang, sana maging mas maayos pa. Sana yung mga tao wag tapon dito, tapon doon ng basura. Kung nung nakaraan taon tapon dito, tapon doon, ngayon po kasi kailangan mo lang isako yung mga basura mo bago mo siya iiwan at damputin ng mga nagkukuha ng basura para hindi magkalat, no? Kasi dati talagang tapon dito, tapon doon lang, wala nang sako-sako. Kaya ang tendency, nagkakalat yung basura, sobrang dami na iipon. Yung mga mababaho na basura nangangamoy, kaya na-expose sa kalsada, yun, kaya nagdudulot ng mabahong amoy ang paligid. Yan. So, yan, pansin po ninyo, no, mga kabatang Maynila, Elcano Street. Yan. So, kung yung mapapansin, talagang kabilaan po, no? Halos wala kang mapapansin. Talagang kabilaan po yung parkingan, yung mga, ayan, mga kariton, mga truck. So, talagang to the point na tumigil na. mahirap na ho talagang dumaan dito. Ayan, ang lalaki pang mga truck dito. Lalo na dito sa may part ng dito sa may part pagkanan natin dito sa may sa may Asuncion Street, sobrang traffic din ho dyan, no? Ayan. Ayan, mga van pang dumadaan po rito. So yan, comment down below kayo mga kabayan kung ano yung inyong reaction dito. At mukhang kailangan ulit dito na ayusin po, no? Ayan, no? Tayo sa sakyan kabilaan po, no? Ayan, so yan, thank you po mga kabayan sa inyong panonood. Comment down below po kayo kung ano yung reaction, komento. At lagi po tayo mag-ingat. Maraming salamat po. Binura ng